Tinanggap daw po ng Ateneo de Manila University ang pagbibitiw ni Head Coach Tab Baldwin at Team Manager na si Epo Quimpo kaugnay pa rin po ng pangyayari kung saan nga meron pong 2 manlalaro ang namatay sa training camp ng Ateneo doon sa Aurora Province. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yapa, kailangan daw po ang pagbabago sa pamunuan ng men's basketball program habang ginagawa ang mas malalimang pagsusuri sa kaligtasan at mga protocol ng koponan. Pinasalamatan din po ng pamantasan si Baldwin sa kanyang mga taon ng paglilingkod at sa paghahatid ng 4 na UAAP Championship sa Blue Eagles. Sa kabila niyan, diliwanag po ng Ateneo na mananatili ang mga assistant coach at ilang pang miyembro ng coaching staff habang patuloy na nagluluksa sa pagkawala ng kanilang 2 manlalaro. Dagdag pa ng pamantasan, patuloy daw nilang bibigyan ng suporta ang coaching staff at umaasa makakabalik din ang mga ito sa pangangasiwa ng koponan sa mga susunod na linggo. Samantala, wala pang desisyon ng Ateneo de Manila University kung lalaban pa po sila sa UAAP Season 89. Kasunod po yan ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Hindi pa raw prioridad na madesisyonan ito sa ngayon. Ayon yan kay Ateneo President Father Bobby Yap SJ. Inuuna daw nila ang mga investigasyong isinasagawa ng mga otoridad at ng UAAP. Nakatakdang magbukas sa Setyembre ang panibagong UAAP season. Nauna nang umatras sa Phil Oil Pre-Season Cup ang Ateneo Blue Eagles. Samantala, sa ibang balita po naman, naiirita po daw si Barangay Ginebra San Miguel Head Coach Tim Cone sa mga nagsasabing asa sa ref ang kanyang koponan. Giit ni Cone, lumang tugtugin na ito. Tila hindi raw nabibigyan ng karapat-dapat na pagkilala ang mga players niya tuwing nananalo ang Ginebra. Dahil sa ganito pong naratibo, nauna pong pinunahan ni TNT Head Coach Chot Reyes ang officiating sa finals lalo pa tuwing natatalo sila. Handa naman daw na maglaro si TNT gunner Calvin Oftana sa Game 7 po yan ng PBA Commissioner's Cup Finals. Ito po'y kahit wala siya noong Game 6 dahil nga sa kanyang calf injury. Sa ngayon nararamdaman daw nito ang sakit pero kaya pa rin naman daw ang makapaglaro. Bahala na daw ang coaching staff kung ipapasok siya sa winner-take-all basta handa daw siya dito. Naipuwersa nga po ng TNT ang Game 7 matapos ang 98-90 na panalo nitong weekend sa Game 6. Bukod po kay Oftana, may iniinda din na injuries ang veteranong si Jason Castro at ang big man na si Brandon Ganuelas Rosser. Game time decision ang 3 para sa Game 7. Nakatakda pong laro bukas 7:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena. Mapapanood po ito sa PBA Rush RPTV, Pilipinas Live app at sa YouTube channel ng One Sports. Yan po yung do or die Game 7. May the best team win and may the best referee. May favorite ano ka ba? task, May favorite referee ka? Favorite referee. Kung may favorite team, meron ka rin bang favorite referee? Si Ref Barela. Nang anong team yan? Hindi, referee nga. Anong team? Ay, referee tuloy. Sorry. Coach ang iniisip ko. Samantala po naman, panalo po ng pilak o silver ang Pinoy Olympic pole vaulter na si EJ Obiena. Nasungkit po yan ni Obiena sa Flight Circus Düsseldorf sa Germany sa pagsisimula po ng kanyang 2026 outdoor season. Düsseldorf nagtala po ng talong 5.74 meters ang 30 anyos pong atleta sa loob ng 2 attempts. Pero hindi yan sumapat para malampasan po ang gold medalist na si Chris Nielsen ng Amerika. Nagtala ng 5.83 meters si Nielsen. Ito ang unang beses na lumaban si Obiena mula noong Marso sa World Athletics Indoor Championship kung saan po nagtapos siya sa ikasiyam na pwesto. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.